So, ang first po natin na gagawin ay i-download yung word na SAMP. No? Kailangan pa natin ay new tab and i-search natin yung WordPress ay SAMP download. Tapos, itong pinaka-first ay ito yung i-download natin. And yung pinaka-latest, which is yung 64-bit and 144 MB, yun po yung download natin. And click natin to. And wait tayo ng 5 seconds. And lalabas siya dito sa download. And ito. Nakikita natin na lumabas siya dito. And antayin natin siya mag-download. And bago yan, ay habang nagda-download itong nasa Chrome is gagawa tayo ng bagong folder. And habang nag-download siya, kiklik natin yung File Explorer kasi gagawa tayo ng bagong file. Dito natin siya gagawin sa local disk C. And gagawa tayo ng bagong file. And papangalanan natin as SAMP4. SAMP4. Hintayin natin. Itong ginawa natin file na SAMP4 is gagamitin natin para dito natin ilo-locate yung bagong SAMP. Tapos sa downloads, click natin to. Wait natin. Yes. Okay. Next. And dito naman, dito natin babaguhin yung file lock path nung ins natin, which is yung SAMP4. Dito natin siya ilalagay. Okay. Next. And mag-aantay tayo. Ang third step naman ay ida-download natin yung WordPress. Yung pinaka-latest version na ida-download, which is ito, 6.6.2. And ito, okay na siya. After ma-download ng WordPress is pupunta tayo dito sa file and click natin yung SAMP4. Punta tayo sa htdocs. Tapos dito sa htdocs, dalhin natin tong WordPress dito. And after yan is extract natin. Extract here. After my extract is change natin ang name neto sa villa.tub -tub. Villa tub. Check natin. Then pag okay na, punta tayo sa SAMP. Sa SAMP netong SAMP4. Dito na locate. Sa SAMP4 and control panel. Ito. Make sure na hindi nag-run yung other SAMP. Check natin. Start natin yung Apache and MySQL. Then click natin yung admin. Then after nan is isa-set up na natin, gagawa tayo ng database. Click natin yung database. Yes. And gawa tayo ng database name which is villa-db. So villa_db. Villa_db. Create natin. After natin ma-create yung database is punta tayo sa bagong tab and isi-search natin yung ginawa natin na file name dito sa SAMP4 which is yung itong villa_tub. Search natin siya dito, localhost villa. Palitan natin ito ng underscore.
TUP. User natin. And enter natin. Wait natin. Waiting natin. And after yan, mapupunta siya dito sa WordPress and magsa-set up na tayo. Set up na natin yung WordPress. Click natin continue. Let's go. And gagawa ko dito ng database name, which is yung ginawa natin kanina na Villa_DB. Yung kaninang ginawa natin sa localhost dito. Tapos, username is root. And password wala, localhost and WP. Submit and run the installation. And site title, TUP Taguig. Tapos username, tayo ng Cedric Orate Villa. And password siguro Cedric na lang, Cedric 090904. Tapos confirm password, email, which is email Lord Cedric na lang. Tapos discourage. And natin, click natin to. And login na natin. Login na tayo. Click natin yung user yung na-click natin kayo, which is at Cedric Orate Villa. And yung password natin ay Cedric 090904. Login. And mapupunta tayo dito sa WordPress. And doon na natin start yung paggawa ng ating website. Kaya tayo dito sa Chrome, lumipat ako ng web page na pwedeng paggamitan. After yan, punta tayo dito sa pages. Page. And itong sample page, pwede natin siya i-edit. Quick edit lang. Gawin natin siyang home. And update natin. Then, after yan, add new page tayo. Tapos, lagyan natin dito yung title. Lagyan natin sa title is about TUP. And itong save natin. Publish pala. Publish. After yan, check. Okay na yan. Then, add new page ulit. Gallery. Ilagay natin siyang title, which is gallery. Publish. Okay na ulit. Tapos add natin yung last page, which is yung courses. Publish. Check natin yung mga pages kung gumagana sila isa-isa. Itong about TUP, gumagana. Courses, gumagana. Gallery, gumagana. Tapos yung home, gumagana. So, i-start natin yung pag-edit ng magiging laman ng ating web or website. Edit ng gallery. First step is mag-add ng i-alisin natin. First step is mag-add ng itong media and text. And dali natin siya dito kasi ito yung start. And upload natin yung isang picture, which is yung office naman. Open. Palakihin lang natin. Lagay natin dito sa content is yung office. Gawin natin bold, tapos ilagay natin sa right.
And kapag may space pa naman, ilagay natin siya, ay palakihin pa natin yung picture. Ayan. Tapos, sa baba naman niya is, ang i-add natin dyan is itong details para pwede siyang mapaliit and mapalaki. And lagyan natin dito sa, parang title na dito is short description. Description. Tapos, lagay tayo ng pwedeng maging description ng ng ating office. May nagawa na akong parang short description para sa office. Ika-copy paste naman natin. And yun, next. Next naman is enter natin. Enter. And maglagay tayo ng separator which is line lang. 5 line. And after nyan, mag-add ulit tayo ng bagong gallery. Ang i-add naman natin ay yung IT building. Let natin siya. Media and text. Add natin. Upload. IT building. Ito, IT. Na kasama ko. Kalakay natin. And lagyan natin label as IT building. IT building. Building. And after yan, kapag may space pa, kalakihin pa natin yung picture. Lagyan natin sa baba is yung details. Tapos lagyan ulit natin yung short description na word. Description. Tapos sa dito naman ilalagay natin yung nagawa natin na about sa information technology building facility. Lagyan natin to and enter. Lalagyan ulit natin ng separator and hanggang sa magtuloy-tuloy na yung hanggang sa matapos na yung gagawin natin sa mga facilities. So, natapos ko na lahat ng facilities and i-check natin kung gumagana lahat ng short description ng bawat facilities. Kasi natin, gumagana, civil allied, mechanical allied, civil allied, office, old library, tapos yung library. Okay, gumagana. Tapos yung quadrangle, gumagana. Multipurpose hall, gumagana. Okay. And copy ko na ulit yung mission. Copy paste ko lang siya dito. Windows CV. And ito yun. Tapos lagyan ulit natin ng line, separator. Lagyan natin yung wide line. Tapos sa baba naman, headings ulit. Sa core values naman. Core values. Headings, core values. Tapos sa baba naman nito, mas maganda pag gawin na natin siyang list. Tapos meron akong copy ng TUPians. Lagyan natin siya dito. So, and ibaba na lang natin itong mga to. Ito ang teacher. Tapusin ko lang to. Nagre-record ako eh. And last A, tapos N, tapos S, tapos ayan, okay na. And yun. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano naman yung pagbago ng yung gagawin is yung pag-change ng color siguro ng font. Ito, highlight natin, tapos click natin to highlight. Baguhin na siguro natin siya sa brown. Ayan. Tapos, ito naman, sa brown din siguro. Tapos, pwede rin ito baguhin. Pero kahit wag na. Itong core values, baguhin natin siya sa brown din para pare-parehas. Tapos, ito. Pwede natin ito baguhin yung kada single letter. Pwede rin yan. Siguro, bago natin siya sa red. Red natin. Okay, red. Tapos ito rin sa red.
and so on and so forth. Tuloy-tuloy na yan. Is yung post. Click tong post and mag-add tayo ng post, add new post and lagyan natin dito, gawin ulit lang natin yung facilities. And add natin yung mga different kinds of facilities kahit wag na yung parang pinaka-description. Ito lang. Yan. Tapos, ipapublish natin. Publish. And okay na siya. And check natin. And view. So, ayun. Okay na. Nakikita rin ito. Page na ginawa. First is some courses. Mga courses na ino-offer ng TUP Taguig. Ito po sila. May short description po sila. So, med program, BT-BT8, tapos BS Engineering and Degree Program. Next naman po is yung gallery. Sa gallery naman po, dito pinapakita yung mga facilities ng TUP and nilagyan ko po siya ng short description para medyo may maayos na explanation sa mga kung ano yung parang use ng mga facilities na yun. Multipurpose hall, old library, new library, gymnasium, office, kasama ko. Tapos, IT building, basic, BASAD, o BASD, Civil and Allied Department, Mechanical and Allied Department, and lastly is the Electrical and Allied Department. Ang next naman na ipapakita ko is yung about TUP. So, basically, ang pinapakita dito is yung vision, mission, core values ng TUP, strategic goals, quality and policy. Ay, quality policy. And ang papakita ko naman po is yung tag, which is nasa pinaka-likod siya nito, ilalim. Ayan. Kung ano po yung nakita nyo sa kaninang mga post is, yun po yung makikita dito sa post. First is facilities. Ito. Short description. Ay, medyo makapang description. Tapos, kung ano yung mga nakalagay dito is, yun yung mga naipakita natin dun sa mga facilities. Next naman is yung vision mission. Nakikita rin dito. Ito yung vision and this is the mission. And next naman is yung um, program offered. Yung parang short, broad lang siya. And nakalagay na naman doon kung ano yung mga courses available sa mga klase ng program ito. Which is engineering degree, BT-BTE, tapos BEd program. So, yun lang po yun. Thank you.